story, sa buhay po natin. Malinaw naman na lahat po ng magagandang kwento, sila po ay nakaranas muna ng tinatawag natin kung hirap sa buhay. Diba? Kaya as a believer, sana po ang masabi ko na if we want to have a good story po sa ating buhay, tanda natin, ang nagpapaganda ng buhay natin, walang ibang kundi ang Diyos. Kung hindi natin nakikita ang Panginoon, pangit ang buhay po natin. Pero hindi naman yung testimony po ng isang pastor na gabi, di ba? Kung hindi niya po nakilala ang Panginoon, ang yatang po, di ba? Pero nung nakilala niya ang Panginoon, nagbago ang buhay niya. Kaya tanda natin, lahat tayo, magkaroon lamang ng magandang kwento, yung buhay natin kapag tayo po ay naging matapat sa Diyos. Wala pa ako narinig po na nagkaroon po ng magandang kwento sa buhay na siya ho ay naging quitter. Bilang isang lingkod ng Diyos, napakalaga na tayo ho ay naging matapat. Lahat na nagkaroon po ng magandang kwento sa buhay, mayroon pong endurance. Mayroon pong pananampalataya, papatuloy, inspired sa kanilang naranasan, na hirap sa buhay. Diba? Kaya si Manny Pacquiao, diba? Hindi ho maging 8th World Division yan. Kung sa kanya ho patpagsak, humihinto na siya. Nakita natin, kahit po siya ho ay bumabagsak, may mga failure, pero nagpapatuloy. Bumabangon. Amen? Kaya, maging sa Bible, nakikita natin, na lahat ng mga bayanin po, na nakasulat po sa banal na kasulatan, sila po ay hindi quitter. Sila po ay nagtapat, at sila po ay nagpatuloy po sa kalooban po ng Panginoon. Dapat nyo, ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po madali. Marami pong discouragement. Sa akin lang, naalala ko when we started, sa Lamed, 100 pesos po ang aming pong bayad sa nirentahan ng mission house. Pero hindi pa po kami at hirap pa kami minsan makabayad. 3 months makabayad, Just imagine kung gaano ang kahirap na gawain when we started. Kaya ma-discourage kami. Nung pinanganak po yung aming panganay, nanghirap na po kami ng lamping, alcohol, ulam sa kapitbahay. Just imagine kung gaano ka hirap at nakaka-discourage po. Nung kami po ay nagsimula po sa ministry. So we have that. Mayroon kaming dahilan para mag-wait. Dahil sa kawalan at kahirapan. Paano mga misyonary ngayon? Marami pong simbahan na bukas na para tumulong. Sa panahon namin, pag hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka makakasulpin. Kaya ako ay nagpapasalamat po sa biyaya ng Diyos na kami po ay nakapagpatuloy at mabuti na lang po, na aking misis po ay hindi materialistic. May puso sa paglilingkod, handa magtiis. Kaya mapalad ka pag ang partner mo ay ligtas. Parang sinabi hindi mismo. Pag hindi mo swerte, maganda yung mismo teacher pa. Kaya kayo mga young people, wag nyo tingnan, Support na agad. Kaso nung hindi pa kami mag-asawa Kasi mabuti talagang sa yan. Tama? So, si Mrs. po ay naging malaking encouragement po sa akin. Kaya sabi niya pa, tuloy lang tayo, malalampasan din po natin yan. Naranasan ko 100 pesos. Tama po siya. Sa pagka